For today's episode ay babiyahe tayo papunta ng Pangasinan. Hindi lang tayo mag-isa. Hindi. Marami tayong kasama. Pangasinan, home of 100 Island. Kaya tara, samahan niyo ako para diskubrihin kung gaano kaganda yung spot na pupuntahan namin. Tala, tutuloy kayo ng real eh. Talaga ako makakasama dun. Nag-real kayo. Plan B lang yun, pre. Nagsumagot yung plan A. Pero sana mas maganda din. Batangas, okay na Batangas eh. Oo. Nagyo eh. Nagyo. Pero hindi naman lahat. Kung malapit sa ano, Kibya. Nasog ko. Nasog ko. Nasa na rapat na ito. Nahiya kasi yun dati. Siyempre, di nakasama. Late na kami nung nagkatipon-tipon dito sa dati namin tagpuan tuwing may ride. Ngayon, munti pa nga hindi matuloy yung ride namin dahil nga sama-sama yung panahon at kagagaling lang ng bagyong Leon. Pero walang makakatigil sa amin dahil matagal na nakaplano at bibihira lang talaga yung magkakatipon-tipon kami parehas ng bakante ang araw. Kasama ko pala dito yung mga katrabaho ko, kaya yung plano namin tuloy. Kaya samahan nyo kami. Let's go. Lagpas 10 PM na kami ay makaalis dito sa Valenzuela dahil nga yung plano hindi pa sure kung matutuloy yung ride namin dahil nga sama-sama yung panahon. Pero nung sumagot yung kausap ng kasama ko doon sa pupuntahan namin, okay naman daw yung kalagayan ng panahon doon. Kaya balik kami sa plan A. Ang plano sana namin lilipat ng ibang spot somewhere in Quezon province. Pero dahil sa okay pala yung naging panahon doon sa dating plano, tumuloy kami ngayon. Kaya tara. Take you where you wanna go. So, yung mga idol, stop-over kami dito sa may Ono, Fuel. Kasi nagpapagasilan. Papagas lang muna sila. Doon tayo kasi nakapagpabultan na tayo kanina. Kaya, all goods na tayo, diretso na tayo dyan, idol. At, ayun na, kaya lang natin sila nakapagpagas. Wala yung ulan. Ito paano? Medyo basa tayo. Basa tayo, basa pero all good pa rin. Natutuyot din yan mamaya pag biyahe papunta doon. Oh, pangit eh. Nagpabalak na kasuotin yung pants eh. Pagkatapos nila magpagas, ay tuloy na kami sa aming biyahe. Yeah. Yeah. Yan ang biyahe nyo.
Ingat, ingat. Tingin po. Alright, Robinson Place. Ang Lolos. Wait, mga kalsada. Samantalang kami doon sa Valenzuela. Buhos na buhos yung ulan. May kasama pang baha. Ay, nako. Gagawin natin yan. Pero kung mabubus ka lang. Ano? 23-24 November. Maganda gamitin motor doon, yun yung sa'yo eh. Hindi ko kulang ng scooter dun, pre. Naramdam mo yung traction ng motor. Okay nga, di naman kayo magmamabilis, dandahan lang naman. Angkas ko yung misis ko eh. Malalaking kasi ako pa eh. Di ba naman malalaking ako, di ba? Pagpaangat, walang problema. Pero problema, nauwi, ako pa. Hindi naman, ano lang naman yung kalsada doon, hindi naman mabulusok talaga na todo. Kasi paliko eh. Liko-liko lang, tapos bangin yung kabila. Kapatatuloy niyo siya. Paano kayo matching Papatato din siya ng ano. Pares kayo? Tuldok. Hindi, tuldok lang din sa kanya, kaya kapuangkot lang. Kumakain, dalawa din iniwan ko. Taga mo lang kami ng ng Raider. Ano vertigan niya? Ano vertigan? Ay, tutulin niyo naman. Ano vertigan Tutulin nila, no, pre? May vertic din siya. Puta. Mahabol tayo eh. Ito. Hindi. Mahabol yung windshield ko. Putang ina to. Sabi ko tama lang. Habulin ko to. Nag-ahabol kami lagi sa likod, ang tutulin ng mga to eh. Berelo. Pero lagi nasa likod. Ang hirap kasi mamunta sa likod. Ba't tayo mong pagkain yung motor mo? Markado ba mo? Hindi, magkatbola niya. So, siguro. Tratanda. Ano mo alam mo? Hindi, nagtitipid sa gas yan. Lakas gas yan. Aligurado. Napag ano ko si Bere. Isip, 115 tayo yung motor. Dito pinag-uusapan namin yung isang kasama namin sa trabaho na naka-legendary smash. Antulin kasi daw ng motor nila no. Nakasama nila nung last na ride. Ano naman yan? Nitang ko. Ayoko. Ah, what did you na? Bakit masyado na tayo matuloy? Hindi, meron naman pre, walang ahon pre. Oh, wala Walang ahon. Tapos walang ahon yan. Pagkatapos namin magpahinga at konting kwentuhan, yung iba kumakain dito sa 7-Eleven, ay nag-ready na kami ulit para bumiyahe patungong Kapas Tarlac naman, yung next stopover namin. At nung kami ay palis na, bumuhos na naman yung medyong malakas na ulan. Kaya hinto muna kami dito sa gilid sa may masisilungan. Inantay muna namin na kahit papano tumila ng konti yung ulan para makaalis na kami dito. Ayun na. Ito na nga sinasabi ko mga idol. Mula na naman siya dito. Tanto doon na. Stopover. Lumalakas. Kaya pagpakapote na naman kami ulit. Sila lang pala. At nung medyo humina na yung ulan, nag-decide na kami na ituloy na ang aming biyahe patungong second stopover namin doon sa Kapas Tarlac. Kaya umalis na kami dito, hindi na namin inantay na mawala yung ulan.
Nakatulaga ng ulan, Pansan. Hindi ko maalala kung nakadaan na ako dito sa lugar na to o sa daanan na to noong nagra-ride kami dito sa norte. Kasi feeling ko parang pambago sa akin yung kalsadan to. Kaya dito sa mga susunod na daanan, Dito muna to. naligaw kami ng hindi inaasahan. Hindi ko serye. Ano pre? Tayo naman po. Kala ko ako lang naliligaw eh. Baka. Nagkamali ng liko yung aming nauna, kumbaga yung guide namin. Alam ko lang naliligaw. Kaya napunta kami dito sa kalsadan to. Pero na-realize namin na yung kalsadan to naman din ay meron din atang daanan doon sa kabila lang din. Yung nga lang, para makasigurado kami, bumalik kami doon sa main road. At doon sa unahan, doon pa pala yung tamang likuan papasok doon sa dadaanan namin padiretso ng Kapas Tarlac. Naligaw kami. Alam ko ako lang yung ano eh. Naliligaw eh. Alright. So, dudes pa rin tayo. Kahit medyo malakas na yung pulan at basa na yung ating jacket, dudes pa rin tayo. Ito yung naalala ko yung bag. Dapat nilagyan ko na ng plastic to eh, para sureful tayo at dito ano eh, alalahanin pa. Wala na nalagyan ng plastic eh. Kasi dito, wala sila dito, tumatagos pa rin yung tubig sa loob. Okay. Pagkatapos ng maulan na biyahe patungong Kapas Tarlac, at ngayon narating na namin yung second stopover namin dito sa Phoenix, dito sa Kapas Tarlac. At nakakatuwa dahil wala man lang kaulan-ulan dito sa lugar na to. Malapos pare. Kaya nga, pagkaldag kanina, no? Harap. Ay, may amin. Sabi ko nakita to. Sunod na nga yung bill. Salamat tayo. Kami. Taan lang eh. Pero may mga Ikaw lang eh, no? Tapos naglawan lang. Kaya nag-iigil to. Ha? Hindi yan Nag-iwigil sa ano, sa pintura. Alright, update lang tayo. Dito na tayo sa Tarlac. Tarlac Phoenix na shortcut. Hindi na kami dumaan ng Bayan. Pagdiretso na kami dito, Tarlac na ang labas. Ito na, Kapas na to. So, kumain lang yung mga kasamaan ko. Ayun lang. So, yung update natin. So, tayo na lang natin. Maya siguro take off kami. Punta Pangasinan. Sabi 3 hours pa daw yung tatakboy namin. Napunta ng Pangasinan. Doon sa location kung saan kami mag-swimming. Dito ko lang din. Yung ride sana na to hindi sana matutuloy kasi nga masama talaga yung panahon. Nakita nyo naman kanina nag-uulan. Kaya to basta pa tong jacket ko. Magos nga ata dito sa ano ko. Basa din. Kaya ano na lang, tayo na matuyot naman siguro ito mamaya pagka bumabiyahe kami. Kaya bukas bilad na lang pag umaraw. So ang plan B sana nila ay Real Quezon. So hindi natuloy kasi nung piniem yung kausap ng kasamaan ko dun sa resort, okay naman daw doon. At habang ako ay nag-update sa ating vlog, Kaya yun, meron isang lalaki lumapit sa atin na humingi ng tulong, pamasahe daw pauwi sa kanila. Ako yun, mag-aalangan. Hindi... Boss, sorry for disturbing. Pwede mag- Ano pa yan, boss? listening to you to Tarlac kasi
After this time, boss, kung ako mapakisayuan kasi wala akong makauwi ng sulusinan. Maybe you can learn nyo. Kahit pakarating lang ng tama. Meron lang ako ng panggas ng ano pero still meron ako. Sorry for asking na sir. This might be honest lang ko. Di pa kami nakakarating eh. Ayan. Okay na ba ito kuya? Thank you so much sa ganda po. Share salute sa inyo. Thank you. So, balik tayo. Marami din nakasama. Actually, marami sana kaming mag-ride ngayon. Marami din nakasama kasi yun nga. Hindi ko alam kung dahilan nila. So, ayan. Pero natuloy pa rin naman kami. Actually, marami naman din yung tumuloy. Ilan kami dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 motor. 10 motor kami. Plus may mga kasama pang may OBR. Kaya ayun. Tingnan natin kung anong natin dito. Ganap namin doon pagdating. Yun lang mga idol. Yung may update natin ngayon. Kita-kits mamaya sa biyahe. Ito pare, 67. Lapit na lang. Mga tarim na tayo. Kasi na tarim siya. Naghahanap ng organizing yun. Nakanda? Hindi ko alam. Dito, basta dito na banda. Kung saan niya tinatagdaret? Ha? Tinatagdaret? Kasama niya? Oo, tatlo sila. Naghahanap ng organizing daw. Oo. Matadaanan naman yan. Oo, matadaanan. Ano pre? May tusok? Sige naman, nagtitito na pati. Ganda lang dito sa namin. Kaya ng gas. Ay, ang Ayan, may kunting aberya lang. Yung sa kasama namin, nag-iingay yung panggilid ng Aerox niya. Kaya check muna namin kung paano. So ayun, nag-ayos sila ng motor. Dinisturboy lang natin itong mga to. Oo na, mas talaga ng mas. Hindi may ikot eh. Ako. Yung. Yan. Kasi Eric lang pala kailangan eh. Meron pa yan, cover pa lang yata yan eh. Cover pa nga yan. May mga... Wala na ba? Ano pa yan dyan? Airbox yan pre. Kapalitan ni Ede Paolo pagbalik naman. Ibigay na pa. Pumapagbag. Ano na sir? Benta ko na itong Aerox na to. X-Max na. Ibigay ni Paolo. Kaya ano lang yan pre, sa pangkilit lang. May lumawag lang yan. May lumawag lang. May malakas sa atap eh. Malakas sa atap. May lumawag lang. Lumalabas sa puli yung ano eh. Nilipas ni Paolo yung pagani. Ayun na. Nakaklas na. O, paandarin mo. Para malaman. Bala yan. Paandarin na? Paandarin mo muna. Ano? Alin? Paandarin mo muna. Paandarin mga anak. Paandarin mo muna. Paandarin. Ito yung way kanina. Ayan. Sinira mo ba't? Dito. Alalayan yun. mas lalala yung problema natin dyan. Pag naugot. Magbabaklas pa tayo ng kaha. Saan galing ito? Ha? Yan tayo eh. Ganito. Sa bang panggilid to ha? Gago dito nalagay yung bayan. Sige. Kaya nyo yan. Yung black cover. Dapat pinicturean nyo muna eh bago nyo binaklas eh. Sa cover hindi panggilid eh. Sa puti panggilid. Tulong-tulong sila mga kapatid. Hindi, giri-ul talaga ang problema niya. Kami dito, kaya ano lang kami. Di ano yan pre, yung langis tukod. Yung langis tukod. Tukod yung langis. Nagkipad na lang sa pumping. Yan ang bato no? Ang nangyari gabi. Grabe. Mano
Lakas pa ina, ay! Ano parking dito? Galit na galit si Mano sa inyo. Ako naman yun. Kanina eh, no? Hindi, kanina pre, narinig ko na yan nung dun sa isa, ano? Bago tayo nag-stop over, bakit ang ingay yung motor ni Paolo? Kala ko normal lang. Oh, puta. Oh, galing ng cambio ah. Oh, Eric, malakas ka eh. Iya. meron pa yan pagka ano. Check nila natin tornilyo. Baka no-rems pa yan. Pero pa isa pa rin, no? Meron pa? Sa gitna. Ayan o, meron pa nga isa. Pero yung airbox ah. Kasi Oo. Hindi, naka. pukpok lang yan. Wala. Wala naman. Normal nga lang yan kasi Hermes yung ano eh. Panda rin nyo kaya pre? Anda rin niya, anda rin. Hindi talaga namin alam kung ano ang tumutunog dito sa motor ni Pao. Kaya ang dami naming mga spekulasyon, Yes. either yung bola or yung sliding keys, yung Bola nga yan. cause ng pag-ingay ng motor. So as of the moment, talagang nanguhulan na lang kami kasi hindi naman talaga kami mekaniko sa mga oras na to. So ang ginawa namin, ture na lang kung saan ano yung sira. Kaya nakapag-decide kami dito na ibalik na lang at kung may madaanan kaming shop, sa mismo shop talaga na ipapatingin namin ang motor. Ano lang yan? Kaso, sa ganitong oras na alas 2 na ng madaling araw, Alugin mo yung ano. parang ang labo na ata nung makahanap kami ng bukas pa na shop. Pamigil eh. Yun na, wala tayo patanggal yan. Dulo-dulo. Yung tap. Oh, panggilid lang. Okay lang. motor pa mo, at ka na lang. Taka na, good condition yan eh. Saan yan? Ano mo? Hindi yun, nagsi-rescue lang yun, may mga spare parts yun. Oo. Makasirahan ko naman yun eh. Gago yun, Zee. Mga volunteer yun eh. Dadagdagan yung sira ng ano. Lalay na. Yung isang tornilyo na lang hindi pa makakabit. Ang lalim kasi. Ayun na. Ayun. So, natapos na yung ano namin. Yung isa naman may problema. Ano nangyari kay Jonathan? Ha? Lumambot ulit? Ito naman, lumambot ang gulong. At dito, meron pa kami isang problema. Sa valve lang. Yung gulong kasi ni Jonathan, Bukas na vulcanizing. lumalambot. Dito sa vulcanizing na to, hindi matukoy kung bakit lumalambot yung gulong niya. Kaya wala kaming choice kundi ituloy na namin yung biyahe namin. At kung may madaanan kaming vulcanizing shop din sa unahan, siguro ipapatingin namin ulit kasi lumalambot talaga yung gulong niya. Hindi namin matukoy kung bakit at kung wala naman tusok, may sealant naman daw sabi niya. Okay na yan. Oo na yan, pre, sa ngayon. Hindi, tiwala lang yan. At pagkatapos ng lahat, tumuloy na kami sa aming biyahe. Ang next stopover namin dito ay mga Tarim, Pangasinan naman. Medyo malayo pa yon, kaya inaalala namin yung motor ng kasama namin dahil medyo maingay talaga yung kanyang panggilid. At si Jonathan na lumalambot yung gulong niya, kaya alalay lang kami sa pagtakbo dito. Hanggang sa may nakita kaming isang vulcanizing shop. Sarado na nga to. Kaso, ginising namin yung may-ari para masolusyonan
yung paglambot ng gulong ni Jonathan. At dito namin nalaman na yung gulong niya pala may butas. At dito rin namin nalaman na yung kanyang sealant ay tuyot na. Kaya naglagay kami ng panibagong sealant sa gulong niya. Bagay silang. O, butas pa na talaga. Alright. Layo na yung mga yun. Layo pa ba? Ikaw, pre. 37 kilometers na lang. Lan? Pre, 37. Mga ano na lang yan. Kalahati. 30 minutes. Tabagan na yan. At yung na-okay na ang gulong ni Jonathan, nag-ready na kami para ituloy ang biyahe. Dahil nasa 37 km na lang mula dito sa kung saan kami ngayon patungong mga Tarim, Pangasinan. Pansamantala ko muna kayong bibitinin sa ating vlog ngayon. Abangan nyo ang part 2 ng ride namin papuntang Pangasinan. So paano? Hanggang dito na lang muna. See you on the next vlog. Salig! Enjoy life! Ciao!